Palangga. So may 8 akong ituturo sa inyong technique or isang kaalaman para magiging matatag tayo sa anumang hamon na ating kakaharapin dito sa mundo. Especially kapag tayo ay gustong maging matatag o handa sa mga hamon o pagsubok sa ating mga buhay. So, meron tayong 8. Okay. So, ang una dito mga palangga ay iwasang maging madaldal. Ayan. So, dapat mga palangga, so iwasan natin yung sobrang maging madaldal. Bakit kaya? Dahil habang tayo ay daldal ng daldal, lalo na at tayo ay galit, kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa ating mga bibig. Minsan, ang hindi na dapat natin pang sabihin ay nasasabi na natin. So, sa ganyan, makakakuha ang ating mga kaaway o yung mga tao na nagiging katunggali natin ng tsansa na kung saan makakahanap sila ng pambato sa atin or panglaban. Ayan. So, hindi maganda para sa isang tao or para sa atin na magiging sobrang daldal or lahat ng mga naiisip, lahat ng mga na gustong sabihin ay sasabihin. Ganon. Pangalawa, manatiling kalmado. Napakatibay nito mga palangga na dapat magiging kalmado tayo sa lahat ng panahon o sa lahat ng pagkakataon. Dahil kapag tayo ay palaging kalmado sa buhay, tiyak na matahimik din ang ating kapaligiran. Walang mangyayaring away o hindi pagkakaunawaang magaganap dahil kalmado ka lamang. Hindi man ito madaling gawin o panatilihin, pero kapag naisabuhay natin ito sa araw-araw, tiyak na tahimik ang ating mundo. Ayan, sa mga palangga, dapat nating isipin palagi na dapat kalma. Diba? Nasa kanta yan, kalma. Number 3, ugaliing mapagmatsyag or mapagmasid. Bakit kaya? Dahil ang kakayahang ito ay napakalakas na sandata para sa isang tao na katulad natin, malamang. Kapag marunong tayong magmatsyag o makiramdam sa paligid natin o sa mga nararamdaman ng kausap natin base sa ating mga nakikitang reaksyon sa kanilang mga mukha o galaw, tiyak na may iwasan ng bawat isa ang masakit o makainsulto ng kapwa natin. Yan, dapat mga palangga, tingnan natin or dapat marunong tayong mag-obserba kung ano ba yung nagiging epekto ng ating mga sinabi doon sa ating kausap o sa kaharap natin. Dapat kapag nakita natin na parang apektado siya doon sa ating sinabi, bawi, di ba? Bawiin natin or parang gumawa tayo ng paraan upang mabawasan yung sakit or yung halimbawa na insulto man siya, mabawasan yung impact ng sinabi mo. Ganyan. So, dapat marunong tayong tumingin kung ano yung epekto ng ating mga sinasabi doon sa ating kausap. So, dapat maging mapagmatsyag. Number 4, dapat panatilihing nakatingin sa mata ng kausap kapag may kausap o may kinakausap. Ang pagtingin sa mga mata ng kausap o kinakausap ng isa ay isang indikasyon na tapat ka sa iyong mga sinasabi. Na kung ano man ang iyong sinasabi ay siyang totoo at hindi ka nagsisinungaling. Kapag nagagawa mo ang lahat o kapag nagagawa mo ito sa lahat ng kausap mo, matapang ka at matatag. Bakit? Dahil hindi lahat ng tao ay kayang gawin yan sa lahat ng panahon o pagkakataon. Kaya nga mga palangga na may mga tao na blessed sila dahil kayang-kaya nitong gawin kahit na sila'y nagsisinungaling. Dahil magaling silang magdala ng kanilang mga sarili. O, diba? Magaling silang na master nila ang kakayahang ito, yung tumingin sa mata or tumingin sa kausap. Ganyan. So, of course, sabi nga ni, 'di ba, na kapag nakatingin tayo dun sa ating kausap o sa ating kaharap, meaning to say, ang ating mga sinasabi ay mula sa ating puso. Ibig sabihin, totoo. So, kapag kami nagsinungaling sa'yo na na-master niya siguro or ganon na talaga ang gawain niya, tapos nadala ka or naniwala ka dahil lagi naman siya nakatingin sa'yo or parang seryoso naman siya doon sa mga sinasabi niya. Ayan, so isang malaking isang malaking pananggalang para sa atin na magiging tayo, yung parang lagi tayong titingin sa ating kausap, 'di ba? Kasi kaya nating gawin or kaya nating papaniwalain ang ating mga kausap sa pamamagitan lamang ng pag-exercise ng
kakayahang ito. Panglima, mga palangga. Pag-isipang mabuti ang bawat sasabihin. Ayan. So, kung sa cellphone pa or sa pag-send or sa pag-upload ng mga videos or sa pag-post natin sa Facebook or sa kung saan pa man yung platform sa online, dapat sabi nga na think before you click, I mean. So, dapat bago mo ipopost, pag-isipan mo muna kung ano ba dapat. Dapat ba siya? Kailangan ba siya? Ganon. So, sa atin din, kapag magsasalita tayo, dapat isipin muna natin kung tama ba ang aking gagawin? Tama naman kaya ang aking sasabihin? Dapat ba nasabihin ko ito? O baka naman makakasira lang to sa reputasyon niya o reputasyon ko, or makakasira ito sa aming relasyon. Ayan, so dapat nating pag-isipan ang mga bagay-bagay or ang ating sasabihin bago natin ito ipagkalat or isasabi. Number 6, paggamit ng tama sa ating mga oras. Ayan, so time management. Importante mga palangga ang pagkakaroon natin ng kakayahang matuto upang i-manage ang ating mga oras. Dahil hindi lahat, lalo na sa ngayong generasyon, yung bagong mga henerasyon, na hindi na nila kayang i-manage yung kanilang time. Pagka nakahawak na yan ng gadget, pagka nakahawak na yan ng cellphone, pahapon na yan, pag gusto na, hanggat mamatay yung power or yung baterya ng kanilang gadget. Kaya, dapat nating maintindihan na sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon, ang oras ay napakahalaga. Dahil sa bawat oras, dapat may natapos kang importanteng bagay. Hindi natin sinasayang. So, dapat tayong matuto na ang bawat isang, dapat matuto ang bawat isang gamitin ang mga oras nila. Halimbawa, kung tayo ay isang estudyante, dapat maglaan ng oras para mag-aral ng mga lessons. Huwag lamang puro tayo cellphone mula pagkagising sa umaga at hanggang sa pag-uwi ng bahay mula sa eskwela. Dapat ang bawat oras mo sa isang araw o sa araw-araw ay nagagamit mo sa sigarilyo. Dapat sa bawat oras na isang araw o sa araw-araw ay nagagamit mo sa tama at hindi sinasayang sa mga bagay na wala namang halaga o kabuluhan. So, ayan mga palangga, no? Dapat sa ating mga gawain o sa ating mga buhay sa araw-araw, dapat naka-manage yung ating time or naka-program yung ating mga gawain. Oo, hindi naman masama na mag-cellphone tayo or magpahinga or sabihin natin na parang naglilibang ng ating mga sarili, pero dapat nating maintindihan na hindi lang paglilibang ang ating buhay o ating role dito sa mundo, kundi may mga dapat tayong gampanan at ito ay ang magawa ang ating mga bagay or ating mga gawain ng kapaki-pakinabang at hindi puro na lang paglilibang. At ang pang-pito mga palangga, ito ay ang sa bawat kilos o ginagawa, dapat magpakita ng respeto at pagmamahal sa kapwa. Yes, mga palangga. Napaka-importante para sa atin, sa isa't isa, na dapat matutunan natin kung paano ibigay ang respeto. Dahil kapag marunong kang rumespeto sa kapwa, ikaw din ay irerespeto ng kapwa. 'Di ba? Parang ano lang yan parang win-win situation. Pag marunong kang rumespeto, ikaw din ay irerespeto. Pero kapag ikaw ay walang respeto, of course, wala ding babalik sa iyo na respeto. So, ganyan lamang po. Kasi sinasabi nga, kung ano yung itinanim mo, ay siya yung aanihin. Of course, diba mga palangga? Di yan pwede na nagtanim ka ng mangga, tapos ang bunga ay bayabas, diba? So, ganon. So, dapat, sa bawat nating huwag lamang isipin ang sarili, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang taong may respeto at pagmamahal sa puso ay malayo ang maaabot at mararating sa buhay. Pero ang taong walang respeto o pagmamahal sa puso ay kalimitang walang napupuntahan kundi ay sa kaguluhan lamang. So, kung gusto mong maging masaya at matagumpay sa buhay, panatilihing may respeto at pagmamahal ka sa iyong puso at isipan. So, napakaganda nito mga palangga na dapat nating matutunan. Ito ay isang napakagandang kakayahan.
At ang pang-walo mga palangga, ito yung last na technique or kakayahan na dapat nating ma-master. Gawin mo ang mga gusto mong gawin nang hindi nag-iingay. Ayan. So, huwag kang magkalat. Huwag kang sabi ng sabi. Yung halimbawa, sasabihin mo ng mga plans, I have lots of plans, mga ganon. So, huwag kang ganon. Kundi, mas nagtatagumpay mga palangga ang mga taong tahimik lamang habang ginagawa o inaabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaysa dun sa mga taong daldal ng daldal sa kung ano-ano ang naaabot nila or gusto nilang abutin. So, kung gusto mong maging matagumpay, tumahimik ka lamang at gawin mo ang mga bagay na magdadala sa iyo sa tagumpay. Ayan po mga palangga ang ating tips of the day or yung mga kakayahan or 8 kakayahan na napakaganda ang i-implement sa ating mga sarili or i-practice. Maraming salamat at kung natutunan or may natutunan kayo, pwede kayong mag-subscribe or pakisubscribe na lamang po ng channel na ito, Geraldine.Tulipas 197 at paki-follow na lang po sa aking FB page, Geraldine Tulipas. At saka yung sa main account ko yung Geraldine S. Tulipas, yung sa main FB page ko ay si Geraldine's Vlog 2.0. Maraming salamat!